Sigurado ba kayo na alam niyo na ang lahat tungkol sa fiber? Paano kung sabihin ko sa inyo na itong simpleng bahagi ng inyong kinakain ay hindi lang basta magaspang na pagkain? Sa totoo lang, ito ang master control ng inyong kalusugan na nakakaapekto sa lahat, mula sa inyong mood hanggang sa peligro ng malalang sakit. Karamihan sa tao, iniisip na parang brush lang ito na naglilinis ng bituka. Pero, para mo na ring sinabing, ang internet ay para lang sa pagpapadala ng email. Ngayon, babasagin natin ang maling akala na yan. Tatalakayin natin ang nakakamanghang mundo ng dietary fiber at ibubunyag ang mga sekreto nito. Malalaman nyo kung bakit malaking pagkakamali na tawagin lang itong simpleng panglinis at kung paano nito lubusang babaguhin ang inyong buhay kung mauunawaan nyo ang tunay nitong kapangyarihan. Huwag kayong aalis dahil talagang magiging kapanapanabik ito. Sige, simulan natin sa pinakapayak na paliwanag. Ano nga ba talaga ang half fiber? Sa teknikal na aspeto, ito ay uri ng carbohydrates na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Hindi tulad ng asukal or starch, hindi kayang hatiin ng ating mga enzyme ang fiber para gawing enerhiya. Sa loob ng matagal na panahon, itinuring lang ito ng siyensya na walang silbing balasto. Isang sangkap na dumadaan lang sa ating sistema para magdagdag ng bigat. Pero nagkaroon ng revolusyon sa ating pangunawa. Natuklasan ng mga siyentista na kahit hindi natin kayang tunawin ang fiber, may isang bahagi ng ating katawan na sobrang gustong-gusto ito. Ito ang trilyon-trilyong bakterya na naninirahan sa ating bituka. At dito na magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. May dalawang pangunahing klase ng fiber. Ang soluble, natutunaw, at insoluble, hindi natutunaw. At magkaiba sila ng kilos at gampanin, ngunit parehong napakahalaga. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ang susi sa lahat. Simulan natin sa unang uri ng fiber, ang soluble fiber. Ito ang maituturing nating panloob na tagapagligtas ng ating katawan. Gaya ng ipinapahihiwatig ng pangalan nito, natutunaw ito sa tubig. Kapag nasa digestive tract natin ito, nagiging parang gel na substansya. Isipin mo na lang ang isang malapot na bagay, parang jelly. Ang gel na ito ay may tatlong kahangahangang benepisyo. Una, pinababagal nito ang proseso ng pagtunaw ng pagkain, digestion. Dahil dito, mas matagal tayong busog. Malaking tulong ito para makontrol natin ang ating gana sa pagkain at timbang. Ikalawa, kumakapit ang gel na ito sa cholesterol at bile acids at inilalabas ang mga ito mula sa katawan. Ito ang direktang paraan para bumaba ang level ng bad cholesterol sa ating dugo. At ikatlo, pinapabagal din nito ang pag-absorb ng asukal, sugar, sa daluyan ng dugo. Kaya, naiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood glucose o asukal sa dugo pagkatapos nating kumain. Ang bayaning, ito ay matatagpuan sa oatmeal, barley, mani, buto-buto, seeds, beans, pati na rin sa mansanas at citrus fruits tulad ng dalandan. Hindi lang ito pangdagdag sa tiyan, ito ay isang aktibong regulator ng napaka-importanting proseso sa ating kalusugan. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang uri, ang insoluble fiber o hindi natutunaw na fiber. Ito ang tagapag-andar ng iyong sistema. Hindi ito natutunaw sa tubig, kabaligtaran ng nauna nating tinalakay. Ito ang klase ng fiber na madalas ikumpara sa isang brush or panlinis ng bituka. At tama naman yon. Ang pangunahing trabaho nito ay magdagdag ng bigat at dami o bulk sa dumi. Kasabay nito, sinistimulate nito ang peristalsis na siyang tawag sa wave-like na paggalaw or pagkontrata ng pader ng ating bituka.
Sa madaling salita, literal nitong itinutulak ang pagkain sa loob ng digestive tract. Dahil dito, nagiging regular ang ating pagdumi at maiiwasan natin ang constipation or pagtitibi. Isipin nyo na lang ito bilang isang napaka-epektibo pero malumanay na tagalinis na nagbabantay ng kaayusan sa loob. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang silbi nito. Dahil pinapalaki nito ang dami ng pagkain sa tiyan nang hindi nagdadagdag ng calories, nakatutulong din ito upang mas mabilis tayong mabusog. Makukuha natin ito sa mga whole grain products, sa oat bran at mga nuts. Makikita rin ito sa balat ng maraming prutas at gulay gaya na lang ng broccoli, cauliflower at karot. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakapuso ng usapin, sa bagay na nagpapabago sa fiber mula sa simpleng pabigat at ginagawa itong superhero ng ating katawan. Ang fiber ay isang tunay na salo-salo para sa ating good bacteria. Sa loob ng ating bituka, mayroong naninirahang buong universo ng microorganisms na tinatawag nating microbiome. Ang mga bakterya na ito ay hindi ating kalaban. Sa katunayan, sila ay ating kasamang tumutulong, symbiotic partners, na gumagawa ng napakalaking trabaho para sa ating kalusugan. Pero para maging epektibo sila, kailangan natin silang bigyan ng tamang pagkain. At ang pinakapaborito nilang kainin ay yung fiber mismo na hindi natin kayang tunawin. Ang mga sustansya na nagpapalakas sa mga beneficial bacteria na ito ay tinatawag na prebiotics. At ang fiber, ang pinakamabisang natural na prebiotic na mayroon tayo. Kapag kumakain ka ng pagkaing mayaman sa fiber, hindi lang sarili mo ang pinapakain mo. Pinapakain mo ang iyong panloob na hukbo ng mga tagapagtanggol na bilang kapalit ay aalagaan ka. Ito ang pundasyon at ang pinakamahalagang prinsipyo ng kalusugan ng ating bituka. Ano nga ba ang nangyayari kapag ang mga mabubuting bakterya sa ating bituka ay kumakain ng fiber? Hindi lang nila ito basta kinakain. Sa proseso ng fermentation o ang paghihiwa-hiwalay ng fiber, lumilikha sila ng mga kahangahangang sangkap. Ito ang tinatawag na short-chain fatty acids o pinaikling SCFA. Ang pinakakilala dito ay ang butyrate, propionate at acetate. At ito ang tunay na lihim na sandata ng iyong katawan. Halimbawa, ang butyrate ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa mga cells na nakapalibot sa malaking bituka. Tinutulungan nito silang manatiling malusog at matibay. Ang propionate at acetate naman ay pumapasok sa daloy ng dugo, bloodstream, at nakakaapekto sa maraming proseso sa katawan mula sa metabolism hanggang sa paggana ng atay. Ang mga substance na ito ay may malakas na anti-inflammatory effect, hindi lang sa bituka kundi sa buong katawan. Sa esensya, sa bawat pagkonsumo mo ng fiber, pinapagana mo ang iyong panloob na pabrika para gumawa ng pinakamahalagang gamot. Pag-aralan natin kung paano pinatatag ng fiber ang proteksyon ng ating bituka. Isipin mo na ang dingding ng iyong bituka ay parang isang matibay na pader ng kuta kung saan ang mga selyula, cells, ay mahigpit na nakadikit sa isa't isa, parang mga tisa. Ang pader na ito ay dapat payagan lamang pumasok ang mga mabubuting sustansya at tubig, pero siguraduhing harangan ang mga lason, toxins, masasamang bakterya, at mga hindi natunaw na bahagi ng pagkain. Ang short-chain fatty acids, lalo na ang butyrate na nabanggit natin, ang nagsisilbing semento sa pagitan ng mga tisa sa dingding na ito. Pinapalakasan nito ang mga selyula ng bituka at tinutulungan silang manatiling mahigpit na nakakabit sa isa't isa.
Ngunit kapag kulang ang fiber sa ating kinakain, nagugutom ang mga good bacteria, mabubuting bakterya, at bumababa ang produksyon ng butyrate. Dahil dito, humihina ang semento at nagkakaroon ng mga puwang o butas sa pader ng bituka. Ang kalagayang ito ay tinatawag na Syndrome of Increased Intestinal Permeability o mas kilala bilang leaky gut, butas na bituka. Sa pamamagitan ng mga butas na ito, nakakapasok sa ating bloodstream ang mga bagay na hindi dapat nandoon na nagdudulot ng matinding pamamaga, inflammation, at nag-uumpisa ng mga reaksyong autoimmune sa katawan. May isang malawak na paniniwala na iisa lang ang klase ng fiber or dietary fiber. Sinasabi nilang kahit anong kainin mo, basta maabot mo lang ang daily requirement, okay na. Pero ito ay hindi totoo. Ang iyong gut microbiome ay nangangailangan ng iba't ibang uri para maging malusog. Iba-ibang klase ng bakterya ang gusto rin ng iba-ibang klase ng fiber. Halimbawa, mayroon diyang mahilig sa pectin mula sa mansanas. Meron ding gusto ang inulin na galing sa chicory or bawang. At mayroon pa ang mga kumakain ng resistant starch tulad ng lumamig na patatas o mga hilaw na saging. Kapag kumakain ka ng iba't ibang plant-based mo na pagkain, pinapakain mo ang napakalawak na hanay ng mga good bacteria. Ito ay lumilikha ng isang mayaman at matatag na ecosystem sa loob ng iyong bituka. At tandaan, ang diverse microbiome ay strong microbiome. Mas mahusay ito sa paglaban sa mga sakit or pathogens. Mas maraming nagagawang nutrients at mas epektibo nitong sinusuportahan ang iyong pangkalahatang kalusugan. Kaya naman, ang layunin mo ay hindi lang ubusin ang 25 gramo ng fiber mula sa oatmeal lamang. Sa halip, dapat makuha mo ang fiber na ito mula sa pinakamaraming posibleng magkakaibang sources: gulay, prutas, berries, beans, or legumes, mani, at buto. Ngayon, lumayo muna tayo sa bituka at tingnan naman natin kung paano ba nakakaapekto ang fiber sa kabuuan ng ating katawan. At sisimulan natin yan sa pinakapopular na usapin, ang weight control or pagpapababa ng timbang. Walang magik dito, puro siyensya lang. Una sa lahat, gaya ng alam na natin, ang fiber ay nakakapagpabusog. Ang mga pagkain na mataas sa fiber ay kailangan mong nguyain ng mas matagal na nagbibigay ng sapat na oras sa utak para makatanggap ng signal na busog ka na. Ang soluble fiber naman ay nagiging parang gel at pinapabagal ang pag-alis ng laman ng tiyan. Kaya mas matagal kang nakakaramdam ng pagkabusog. Samantala, ang insoluble fiber ay nagdadagdag ng bulk o dami sa pagkain, pero walang dagdag na kalorya. Pangalawa, ang fiber ay may epekto sa hunger at satiety hormones tulad ng ghrelin at leptin. At pangatlo, may ilang pag-aaral na nagpapakita na bahagyang binabawasan ng fiber ang dami ng kalorya na inaabsorb natin mula sa pagkain. Ibig sabihin, kinakabitan nito ang ilang bahagi ng taba at asukal at inilalabas ito sa katawan. Hindi ito panlunas sa lahat, pero isa itong napakalakas na instrumento sa diskarte natin para sa malusog na pagpapapayat. Mapapasalamatan ka rin ng puso mo dahil sa fiber, lalo na yung matutunaw. Ang mekanismo nito ay talagang napakatalino. Gumagamit ang atay natin ng kolesterol para gumawa ng bile acids or FDO na kailangan para matunaw ang mga taba. Kadalsan, karamihan sa mga acid na ito ay muling sinisipsip at ginagamit ulit ng katawan. Pero ang malapot na gel na nabubuo ng soluble fiber ay sinasalo o hinuhuli ang mga bile acids
na ito at inilalabas sa katawan. Dahil dito, wala ng choice ang atay kundi kumuha pa ng karagdagang kolesterol mula sa dugo para makagawa ng bagong batch ng aptio. Sa ganitong paraan, bumababa ang label ng masamang kolesterol, ang low density lipoproteins o LDL sa ating dugo. Bukod pa rito, ang mga diet na mayaman sa fiber ay madalas ding nauugnay sa mas mababang blood pressure at pagbaba ng pangkalahatang pamamaga, inflamasyon sa katawan na parehong mahalagang salik para sa malusog na cardiovascular system. Ang stable na blood sugar ay stable ring energy at mood mo buong araw. Dito, ang fiber or kletsatka ay nagsisilbing parang isang matalinong traffic enforcer. Kapag kumakain ka ng carbohydrates, nagiging glucose ito at pumapasok sa iyong dugo. Kung ang kinain mo ay matatamis at refined na pagkain na walang fiber, ang blood sugar mo ay aakyat ng napakabilis, parang rocket. Dahil dito, ang pancreas mo ay mapapanik at maglalabas ng malaking dosis ng insulin para ma-utilize ang lahat ng asukal na yon. Ang resulta, ang blood sugar ay biglang babagsak. Dahil dyan, makakaramdam ka ng matinding pagod, pagkairita, at gugutumin ka ulit. Pero ang fiber, lalo na ang soluble fiber, ay bumabagay sa prosesong ito. Hindi nito pinapayagan na masyadong mabilis maabsorb ang glucose. Kaya ang level ng sugar mo ay aakyat ng dahan-dahan at bababa rin ng dahan-dahan. Maiiwasan nito ang biglaang pagbabago sa energy level, ang tinatawag na energy roller coaster. At proteksyon din ito laban sa insulin resistance at type 2 diabetes. Ito ay parang pagkakaiba ng mabilis na fireworks kumpara sa mahinahon at matagal na pag-aalab ng kahoy sa fireplace. Heto na ang isang hindi inaasahang tambalan, ang fiber o dietary fiber at ang ating immune system. Paano sila nagkakaugnay? Napakahigpit. Ang dahilan dito ay simple. Halos 70%, 70% ng ating immune cells ay matatagpuan sa loob ng ating bituka. Hindi ito nagkataon lamang. Ang bituka natin ang nagsisilbing pangunahing barrier o hadlang sa pagitan ng labas na mundo at ng ating panloob at malinis na katawan. Patuloy na nagsasanay ang immune system dito na natututong kilalanin kung sino ang kaibigan at kung sino ang kalaban. Sa pagsasanay na ito, mahalaga ang papel ng ating malusog at diverse na microbiome, ang mga bakterya sa tiyan na sinusuportahan natin sa tulong ng fiber. Tumutulong ito upang i-calibrate or i-ayon ang immune response upang hindi ito maging masyadong mahina at hindi rin naman masyadong agresibo. Ang short-chain fatty acids, SCFAs, na ginagawa ng mga mabubuting bakterya ay may anti-inflammatory na epekto. Nakakatulong din itong ayusin ang aktibidad ng ating immune cells. Kaya naman, ang pagkakaroon ng malusog na microflora o microbiome ay ang susi para sa tama at sapat na immune response. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na gut-brain axis o ang koneksyon ng bituka at utak? Hindi ito science fiction o gawa-gawa lang. Ito ay isang tunay na two-way o dalawang direksyon na linya ng komunikasyon. Ang inyong bituka at utak ay patuloy na nag-uusap sa isa't isa gamit ang inyong nervous system, hormones, at immune system. Ang bituka ay may sarili pang ang nervous system, kaya minsan tinatawag itong pangalawang utak or second brain. At syempre, ang microbiome, ang koleksyon ng bakterya sa loob ng ating tiyan, ay isang aktibong katuwang sa usapang ito. Ang mga bakterya na ito sa ating bituka ay kayang gumawa ng mga neurotransmitters.
mga chemical na nagpapadala ng signal sa ating utak. Halimbawa, hanggang sa 75% ng serotonin, ang tinatawag nating hormone of happiness or hormone ng kaligayahan, ay ginagawa mismo sa loob ng bituka. Kaya naman, ang anumang nangyayari sa inyong tiyan ay direktang nakakaapekto sa inyong mood, stress level, at maging sa inyong abilidad na mag-isip or cognitive function. Ngayon, hulaan ninyo kung ano ang pangunahing susi or tool para makontrol ang mahalagang prosesong ito. Tama kayo, ang fiber or kletsatka, dahil ito ang pagkain ng ating mabubuting bakterya. Posible bang magsilbing natural na mood booster or parang antidepressant ang fiber? Siyempre, hindi ito pamalit sa professional na gamutan, pero hindi natin pwedeng maliitin ang malaking tulong nito sa ating mental health o kalusugan ng isip. May malinaw na pinapakita ang mga pag-aaral. Ang dieta na kulang sa fiber ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng depresyon. Sa kabilang banda, ang pagkain ng maraming gulay, prutas at whole grains ay laging iniuugnay sa mas magandang pakiramdam at mood. Maraming paraan kung paano ito gumagana. Una, nariyan ang paggawa ng serotonin, yung happy hormone, ang malusog na microbiome o good bacteria sa ating bituka ang tumutulong sa pag-synthesize nito. Ikalawa, nakakatulong ito na bawasan ang systemic inflammation o pamamaga sa buong katawan. Ang matagal o chronic cure na pamamaga ay malapit na konektado sa paglala ng depresyon. At ang short-chain fatty acids na produkto ng pagtunaw ng F-fiber ay makapangyarihang panlaban sa pamamaga. Kaya, sa tuwing inaalagaan mo ang iyong bituka, kasabay mo ring inaalagaan ang kapayapaan ng iyong isip at damdamin. Balikan natin ang usapin tungkol sa pamamaga. Ang matagal o kronikong pamamaga ay tinatawag na tahimik na mamamatay tao, silent killer. Ito ang ugat at pundasyon ng maraming modernong sakit, mula sa sakit sa puso, diabetes, sakit na autoimmune, at pati na rin ilang uri ng kanser. Masama rin ang epekto nito sa ating utak. Nagdudulot ito ng tinatawag na brain fog o paglabo ng isip, kasabay ng paghina ng memorya at focus. Sa puntong ito pumapasok ang fiber. Nilalabanan nito ang pamamaga sa iba't ibang paraan. Una, pinapalakas ng fiber ang proteksyon ng ating bituka, gut barrier, para hindi makapasok sa ating daluyan ng dugo ang mga molekulang nagdudulot ng pamamaga. Pangalawa, pinapakain din nito ang mga good bacteria na gumagawa ng mga anti-inflammatory na short-chain fatty acids, SCFA. Dagdag pa rito, ang diet na mayaman sa fiber ay mayaman din sa mga antioxidants galing sa halaman na mabisang lumalaban sa oxidative stress at mismong pamamaga. Tandaan, ang malinaw na pag-iisip at malusog na katawan ay nagsisimula sa malusog na bituka, at ang pundasyon niyan ay walang iba kundi ang fiber. Nakakapagpahaba ba talaga ng buhay ang pagkain ng fiber? Marami ng malalaking pag-aaral ang nagpapatunay na ito ay totoo. Ang mga taong kumakain ng maraming fiber sa pangkalahatan ay mas mahaba ang buhay. At mas importante pa, mas matagal silang nananatiling malakas at malusog. Siyempre, ito ay correlation lamang at hindi direkta ang dahilan at bunga, causation. Kadalasan, ang mga kumakain ng maraming fiber ay namumuhay rin ng mas malusog. Pero kahit na isinasaalang-alang pa ang lahat ng factors sa masungstuhan na yan, malaki pa rin ang epekto ng eye fiber sa kalusugan. Hindi na nakakagulat yan kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng benepisyo nito. Pagbaba ng peligro sa sakit sa puso,
diabetes, at ilang uri ng cancer gaya ng colon cancer. Pagkontrol sa timbang, pagbawas sa chronic inflammation, at pagpapalakas ng ating immune system. Ang lahat ng ito ang mga block na bumubuo sa ating matagal at malusog na buhay. Ang fiber ay hindi elixir na pampabata, pero isa ito sa pinakaabot-kaya at scientifically proven na paraan para maging malusog tayo habang tumatanda. Sige, kumbinsido na tayo sa mga benepisyo nito. Pero magkano nga bang fiber ang talagang kailangan natin? Ang opisyal na rekomendasyon ay nag-iiba-iba depende sa bansa. Pero sa karaniwan, ito ang pinagkakasunduang bilang. Para sa mga babae, mga 25 gramo kada araw. At para naman sa mga lalaki, mga 38 gramo kada araw. Mahalagang maintindihan na ito ay ang inirerekomendang minimum para makaiwas tayo sa sakit. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentista, ang ating mga ninuno, ang mga hunter-gatherer, ay kumakain ng aabot sa 100 gramo ng fiber sa isang araw. Nakalulungkot dahil ang karaniwang tao sa modernong syudad ay hirap na hirap makarating sa 15 hanggang 20 gramo. Ito ay isang malaking kakulangan or deficit. Para lang magkaideya kayo, ang isang katamtamang mansanas ay mayroong mga 4 na gramo ng fiber. Ang isang daang 100 gramo ng oatmeal ay may halos 10. At ang isang daang 100 gramo ng nilutong lentils ay mayroong mga 8. Kaya hindi naman pala ganoon kahirap abutin ang daily requirement natin. Basta tama at sapat ang pipiliin nating pagkain. Saan nga ba natin makikita ang mga ito? Ang pinakamahuhusay na pinagkukunan ng fiber ay ang mga whole o hindi pa na prosesong pagkain na galing sa halaman. Tandaan ang simpleng panuntunan. Kung mas kaunti ang pagproseso sa pagkain, mas marami itong fiber. Una sa lahat, nandyan ang mga legumes or butong gulay, lentil, beans, chickpeas, garbanzo, at peas gisantes. Sila talaga ang mga kampyon pagdating sa fiber content. Susunod dyan ang mga whole grains, oats, oatmeal, barley, quinoa, brown rice, at whole wheat bread. Lahat ng gulay ay kasama, pero pinakamaganda ang broccoli, Brussels sprouts, carrots, at beets, mga prutas at berry tulad ng raspberries, blackberries, peras, at mansanas. Tandaan, huwag balatan ng mansanas. At syempre, ang nuts at seeds. Ang chia at flax seeds ay maituturing na fiber bombs. Ang isang dakot ng almonds or walnuts ay perpektong snack. Ang susi sa tagumpay dito ay ang pagkakaroon ng variety o iba't ibang klase. Sikaping isama sa iyong araw-araw na dieta ang mga pagkain mula sa lahat ng grupong ito. Siguro, na-inspire ka at bigla mong naisipang dagdagan ng sobra ang fiber sa diet mo. Ito ang maling hakbang number 1, sobra at napakabilis. Kung hindi sanay ang katawan mo sa dami ng dietary fiber, pwedeng maging marahas ang reaksyon nito. May kasamang pananakit ng tiyan, paglobo, bloating, at gas. Ito ang senyales na hindi pa nakaka-adjust ang iyong digestive system at microbiome. Parang bumalik ka sa gym pagkatapos ng matagal na pahinga, tapos bigla mong binuhat ang pinakamabigat na timbang. Wala talagang magandang mangyayari dyan. Kaya ang pagbabago ay kailangang unti-unti. Dagdagan mo lang ang fiber intake mo ng 5 gramo, 5G, bawat ilang araw. Halimbawa, sa linggong ito, dagdagan mo ng 1 kutsarang chia seeds ang almusal mo. Sa susunod na linggo, palitan mo na ang puting kanin ng brown rice. Bigyan mo ng oras ang katawan mo para masanay.
Sa ganitong paraan, magiging komportable ang paglipat at siguradong kapakinabangan lang ang idudulot nito. Meron pa tayong isang kritikal na aspeto na dapat tandaan. Ang tubig ay ang hindi mapapalitang katuwang ng fiber. Kung kulang sa fluid, hindi magagawang tama ng fiber ang trabaho nito. Lalo na ito sa soluble fiber na kailangan talagang sumipsip ng tubig para makabuo ng gel. Ang insoluble fiber naman, kung walang tubig, baka lalo lang nitong palalain ang problema sa pagtitibi or constipation dahil gagawa ito ng siksik at tuyong masa. Isipin mo, parang gumagawa ka ng semento pero hindi ka nagdadagdag ng tubig. Ang matitira lang ay tuyong pulbos na walang silbi. Ganyan mismo ang mangyayari sa loob ng bituka mo. Kaya, kung sisimulan mong dagdagan ang fiber sa diet mo, siguraduhin mo ring dodoblehin mo ang pag-inom ng tubig. Sikapin mong uminom ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 litro ng malinis na tubig araw-araw. Ang simpleng patakaran na ito ay makakatulong para maiwasan mo ang anumang discomfort at makuha mo ang maximum na benepisyo mula sa fiber. Tanggalin na natin sa isip ang isa pang tanyag na mito na ang mga juice at smoothie ay mainam na pinanggagalingan ng fiber. Simulan natin sa mga juice. Kapag kinatas mo ang isang prutas o gulay, lahat ng mahalagang fiber ay naiiwan sa sapal. Ang mapupunta sa baso mo ay halos asukal at tubig. Ito ang tinatawag nating fast carb na nagdudulot ng biglaan at mabilis na pagtaas ng asukal sa ating dugo. Ang freshly squeezed juice ay hindi pareho ng pagkain ng buong prutas. Sa mga smoothie, medyo mas maganda ang sitwasyon. Kapag ginamitan mo ng blender, ang fiber ay hindi tinatanggal, kundi dinudurog lang ito or pinapaliit. Maaari itong maging magandang opsyon, lalo na kung nagdadagdag ka ng mga gulay, buto, or oats. Pero, meron pa ring malaking catch dito. Ang pagdurog sa fiber ay nagbabago ng istruktura nito at pwedeng mabawasan ang ilang benepisyo tulad ng kakayahan nitong pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa katawan. Kaya ang pinakamainam na opsyon ay laging kainin ng prutas at gulay sa kanilang buo at natural na anyo. At ang huling tanong natin ngayong araw, kumusta naman ang fiber na nasa supplements? Punong-puno ang mga istante ng botika at health stores ng mga pulbos, kapsula at tableta ng psyllium, inulin at iba pang klase ng fiber. Karapat-dapat ba itong inumin? Ang sagot, maaaring makatulong ito, pero hindi ito pamalit sa pagkain. Ang pinakamalaking benepisyo ng fiber mula sa whole foods ay kasabay nito. Nakakakuha ka ng napakaraming bitamina, mineral, antioxidants, at phytonutrients. Walang kahit anong supplement ang makakapantay o makakapagparami niyan. Gayunpaman, kung alam mong nahihirapan kang maabot ang daily requirement mo sa pagkain o kung mayroon kang tiyak na problema tulad ng pagtitibi or constipation, makakatulong ang dekalidad na supplement para mapunan ng kulang. Pero tandaan mo palagi, pagkain muna bago ang lahat. Ang mga supplements ay parang saklay lang. Hindi ito ang pundasyon ng iyong kalusugan. Kaya, magbigay tayo ng buod. Ngayon, nakita na ninyo na ang fiber or kletsatka ay hindi lang simpleng panlinis o pampabigat ng tiyan. Ito ay isa talagang multifunctional na kasangkapan para sa pangangasiwa ng ating kalusugan. Ito ang malakas na prebiotic na nagpapakain sa ating panloob ng mga kaalyado. Ito ang nagre-regulate ng ating asukal at cholesterol levels. Ito ang tagapagtanggol ng ating puso at mga ugat. Ito ay mahalagang tulong sa pagkontrol ng timbang. At kahit pa, ito ang hindi nakikitang kaalyado ng ating mental health at magandang pakiramdam.
Ang pinaka-nakamamangha sa lahat ng ito, ang susi sa kalusugan ay wala sa mga exotic superfood or mamahaling tableta. Matatagpuan ito sa pinakasimple at abot-kayang pagkain na naging batayan ng dieta ng tao sa loob ng libu-libong taon. Mga gulay, prutas, legumes, whole grains, at mani. Marahil, panahon na para ibalik natin sila sa kanilang marangal na lugar sa ating plato. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod nating pagtalakay sa mahahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sinusubaybayan nyo ba ang dami ng fiber sa inyong dieta? Ano ang paborito mong pagkain na mayaman sa fiber? Mag-comment sa ibaba at pag-usapan natin.